Magpahinga na kayo, tatay. Bulong ni Allison sa ama habang kinukuha ang binabasa nitong magazine. Hindi basta magazine. Bold ito at naglalaman ng mga babaeng hubad ang katawan. Umungulto. Yan lang ang libangan ko. Nakakapagod din ang disappointment, tatay. Biro niya. And remember, kapag hindi kayo sumunod sa akin, magtatagal kayo dito sa ospital. Okay. Anitong patuloy sa pag-ungol. Magpapahinga na ako. Kinuha niya ang Bold magazine at pagkatapos, lumapit sa tabi ng bintana, nanungaw habang nag-iisip. Ilang araw na siyang nagbabantay sa kanyang tatay at ganun na rin ang bilang ng araw na hindi siya pumapasok sa opisina. Hindi na rin sila nagkikita ni Mike at wala siyang idea kung may trabaho pa siya. Allison, anak, tawag sa kanya ng ama. Iuwi mo na ako sa bahay. Lumapit siya. Bakit gusto na niyang umuwi? Inip na ako dito. Tatay, wala pang order ang doktor niyo. Mas napapagod ako na nakahiga lang. Anito. Wala kasi akong exercise. Pilit ang ngiting pinakita niya. Hayaan niyo, kapag wala ng dextrose na nakakabit sa inyo, ay ipapasyal ko kayo sa garden na ospital. Kailangan bang maubos ang dextrose? Reklamo nito. Abay, masakit ng kamay ko dahil sa tusok ng karayom. Food supplement ho yan, katwiran niya. Hindi kasi kayo kumakaing mabuti. Wala lang akong gana. Pero kapag inuwi mo na ako sa bahay, tsak nagaganahan akong kumain. Hayaan niyo, pangako niya. Kakausapin ko si Doc Rick. Sige nga anak. Biglang sumigla ang boses nito, tumango lang siya at pagkatapos ay inayos ang bedsheet nito. Paminsan-minsan natitigilan siya dahil sa pag-iisip. Oo nga't may pagbabago sa kalagayan ng kanyang ama, pero iniintindi pa rin niya ang magiging hospital's bills. Sa utos ni Rick, naglagay sila sa isang suite. Pero kung siyang nasunod, mas gusto niya sa semi-private. Kayang-kaya yung sagutin ng Medicare. At hindi lang yon, sa tuwing darating ang heart specialist, aanin na lang ay pigilan niya to. Mahal ang doctor's fee nito at syempre, nangangahulugan ng pag-apaw ng bill. And God, saan sila kukuha ng pambayad? Ang konsuelo na lang niya ay ang lahati para sa kalagalingan ng kanyang ama. And she wished to. Na hindi na ito muling atakihin. Isang atake pa baka maging baldado ng tatay niya. May problema ka ba anak? Hindi niya alam na lihim siyang pinagmamasdan ng ama. Tama ba ako, Allison? Patuloy nito. Tumigil siya sa ginagawa at paiwas na sumagot. Ayokong pag-usapan yan, tatay. Okay, pati anod nitong sagot. Pero kaya ka nagbababad dito ay meron kang iniiwasan. Patuloy niya sa pag-iwas. Sinasamantala ko lang ho ang pagkakataong kayo naman ang mapagsilbihan ko. Natutuwa ako sa sinabi mo. Pero, tatay, agap niya. Mulat sa pool sa ibang tao ako naglingkod. But this time, solong-solo ko kayo. Being busy. Nakakabawas sa sobrang pag-iisip sa loob-loob niya. Ang tatay niya ay ayaw siyang tantanan. Ayaw siya nitong tigilan hanggat hindi siya nangungumpisal. Pero sa gabi, hindi ka makatulog dahil din sa pag-iisip. Patuloy nito. Binitawan niyang ginagawa at pagkatapos naupo sa silyang katabi ng hospital bed. Sa bandang ulunan ng kanyang ama at saka siya dumukdok sa kama. Anak, ginusot nitong buhok niya. Kung minsan ang pagsasabi ng mga hinanakit sa buhay nakakatulong din. Salamat tatay, ani ang halos pabulong. At kapag handa ka na, nandito lang kami ng nanay mo. Salamat ho ulit. Tila may barang kanyang lalamunan. Pwede rin namang umiyak ka muna bago magtapat ng iyong mga problema. Nakakaluwag ng dibdib. Pumikit siya tila bulag na kinapang kamay ng ama. Masuyong hinawakan na tila malulunod na kumapit. Gusto niyang umiyak sa balikat nito. Gustong isiwalat ang problemang nagpapabigat sa dibdib. Pero hindi itong tamang panahon. May sakit ito. Baka hindi nito makayanan ang problemang isasambulat niya. Baka pa nga muli itong atakihin sa puso sa sandaling malaman itong inapi siya ni Mike. Nagulat siya nang muling magsalita ang ama. Allison, alam mo ba kung hindi lang nakakahiya kay Mike ay tatanggihan kong sweet na to. Nagangat siya ng paningin at nag-uulap ang mga matang sumagot. Ano ho ang ibig niyang sabihin, tatay? Siya rin ang kumuha ng heart specialist para sa akin. Titig na titig siya sa ama at tila hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Kay bait na bata, dugtong pa nito. Ang inaalala ko lang ay kung paano tayo makakabayad sa mga kabutihan niya at kagandahang loob. Pigil na pigil niya ang paghinga.
Di yata't gagawin ni Mike ang lahat upang masunod ang sariling kagustuhan nito. Ang kagustuhang makuha siyang muli. At sa ginawa nito ay mapipilitan siyang mag-give up. Ang maging pambayad utang alang-alang sa tatay niya. Sa isiping talunan na naman siya, tila nanghihinang mga tuhod na tumayo siya. Sinamsam niya mga damit na pinagbihisan ng ama at nilagay sa plastic bag. Maya-maya lang, darating ng kanyang nanay upang humalili sa kanya sa pagbabantay. At sana rin ay walang mahalatang mga magulang na ang ginagawang pagtulong sa kanila ni Mike ay para sa humanitarian reason at walang motibo. Hindi nagtagal at dumating ang nanay niya. Habang inaayos ang mga dala nitong pagkain, binilungan siya nito. Nay, gusto na umuwi ni tatay. Sinilupan niyang amang nakapikit. Nainip na raw siya. Nakausap mo na ba si Doc Rick? Sagot nito. Hindi pa ho siya nag-grounds. Hamo, sagot nito. Kakausapin ko siya. Nay, kung kakausapin niyo si Doc, huwag niyong ipaparinig sa tatay. Abay, bakit wag? Bahagyang ngumiti siya. Baka kung hindi siya payagang umuwi ay magalit. Alam naman niyo ang mga taong may sakit ay mainitin ang ulo. Tumango-tango ang ina. Sige anak, umuwi ka na at nang mahusto ang tulog mo. Bago umalis, humalik siya sa pisngi ng ama at habang naglalakad palabas, animo zombie siya. Tila wala sa sarili hanggang sa makarating sa parking lot. Pasakay na siya sa minicar nang mula sa likuran ay may nagsalita. So, we meet again. Lumingon siya at natambad sa kanyang paningin. Ang mukhang hindi niya malilimutan. Ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nagdurusa siya. Miss Maan, dahan-dahan siyang humarap dito. Good, anitong tumango-tango. Matandain ka pala. Yes, of course, taas noong sagot niya. Sino ba naman na makakalimot sa taong naging dahilan upang maaga siyang masaktan? Ang madisolusyon sa ngalan ng pag-ibig. Biglang nagbalik sa alaala niyang nakaraan. Noong araw isa lang siyang pipitsuging teenager. Walang muwang at kiming-kiming humarap sa mga babaeng sopistikada tulad ni Maan. Pero ngayon biglang nawalang kanyang inferiority complex. Socially and financially, hindi sila magkapantay. Pero may pinag-aralan din siya at sapat na yun upang magkaroon siya ng self-confidence. I remember you, patuloy niya at tumingin dito ng tuwid. Although matagal ng panahon nang lumipas, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. At matagal ng panahon na ring tinig ka sa aking landas. I beg your pardon? I'll get to the point. Anito umismid. Anong talagang relasyon niyo ni Mike? Nabigla man hindi siya nagpahalata. Malamig ang tingin pinukol niya rito at malamig din ang sumagot. There's nothing between Mike and myself. And what this hold that you have over him? Mistress ka ba niya hanggang ngayon? Matimpi siyang sumagot. I'm afraid hindi ko alam ang sinasabi mo. You're lying. Bumalasik ang mga mata nito. Bago kita kinumpronta ay marami na akong nasagap na balita tungkol sa'yo. You're still the clinging vine 5 years ago. But mind you, Mike is not the man to be amused for long by a slut like yourself. At may dinugtong pa to. You're out of your depth, my dear. At wala kang idea kung paano rendahan ng isang lalaking tulad niya. And you have? Certainly. Kung sure ka sa kanya, bakit kinakausap mo pa ako? Matagal bago to sumagot, pero na magsalita'y punong-puno ng asido. I let him have you dahil nasa States pa ako. Pero ngayong narito na ako, he's back to me. Ang mga salitang kanyang narinig ay tila sibat na tumimos sa kanyang puso. Lalong umantak ang sakit dahil sa nagdudumilat na katotohanan. Kung gayon tamang hinala niyang gagawin lang siyang libangan ni Mike habang walang babaeng to. At ngayong dumating na to, biglang nag-surrender. Biglang nawalan to ng interest at hindi na nagpakita sa kanya. Therefore, mga banta nito hindi totoo. Funny at inismiran siya ng babae. Mike has never been very selective in his choice of amusement. Then that makes two of us? Buong tapang niyang sagot. Sobra-sobra ng pandudusta na tinatanggap niya mula rito. Sobra na, tama na. Doon sa Amerika ay ikaw ang libangan ni Mike. Dito sa Pinas ay ako. You bitch! Miss Maan. Hinina niya kinubli ang matinding iritasyon. Palagay ko, si Mike ang dapat mong kausapin at hindi ako. Nagkakaintindihan na kami. So what this all about? Tanong niya. Just to remind you na akin siya. Understand? Perfectly. Tila wala anumang sagot niya. But deep within her. Alam niyang maya-maya lang iiyak siya. If you'll excuse me, I want to go home now. Hindi na binigyan ng pagkakataong sumagot ang kausap. Mabilis siyang sumakay sa kotse at marahan tong pinausad. At nang makalabas ng compound ng ospital, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng buong katawan. Hindi siya umuwi sa bahay bagkus ay nagtuloy siya sa beach.
Dati-rati ay sa paboritong spot siya nagtutungo, pero ngayon hindi na siya umabot doon. Hilam na sa luhang mga mata niya, binuksan niya ang pinto ng kotse at bumba. Sandaling tumingin sa laot at pagkatapos tila nanghinang mga tuhod na sumandal. At dahil nag-iisa, buong laya niyang pinakawalan ang sama ng loob. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa magluwag ang kanyang dibdib. Maya-may tumahan siya at muling binuksan ang pinto ng kotse. Kumuha siya ng tissue paper at pinahid ang mga bakas ng luha sa pisngi. Bakit nga ba siya umiiyak? Why cry over spilled milk? After all, ang episode ng buhay nila ni Mike ay natapos na. Isang kahapong hindi na may babalik. At habang humihikbi, bumubulong-bulong siya sa sarili. Ano kung na-divergenize ako ni Mike? Ginusto ko rin naman yung nangyari Ano rin kung ako'y umibig at nasawi? At least, naranasan ko magkaibang emotions na yon. Masakit pero may natutunan akong aral sa buhay. Kaya lang, hindi siya marunong lumimot. Pero kailangang harapin na niya ang katotohanan. Kung baga sa isang sine, the show was over. Dahil sa pagdating ni Maan, ang bida sa storya. Ang babaeng tunay na nagmamay-ari kay Mike, ang tunay na may karapatan. And that was the end. At isang pa siya ang muli niyang binuo sa isip. Lumakas-lakas na ang tatay niya, ililipat niya ito sa ibang ospital. May natitira pa siyang savings sa bangko at may panggastos habang wala siyang trabaho. May bayo na rin siya para sa kotse. Okay na sa kanyang tawad at sa sandaling mai-close ang deal, ang pera ay maiiwan niya para sa kanyang tatay at bahala na siya sa kanyang sarili. Bahala na rin kung saan siya makakarating. Ang mahalaga ay makalayo siya sa lugar na to. Balagbag na pintong sinara ang pumukaw sa kanyang pagdidili-dili. At nang lumingon siya sa pinanggalingan ng ingay, nakitang kabababa lang ni Mike mula sa sasakyan nito. Sa isiping ang lalaking ito ang dahilan ng kanyang mga pagdurusa. Buong tatag na hinintay niya ang paglapit nito. At nang halos 2 dipa na lang ang agwat nila, sinalubong niya ito ng mga salitang malayong-malayo sa mga kinabisan niya. I'm grateful sa ginawa mong pagtulong sa father ko. Why I was offered a job in your own hospital and everything you did for us. Sunod-sunod ang mga pagsasalita niya. But I'd be more grateful if you would leave me now. Allison, don't touch me. Angin niya nang tangkain nitong hawakan siya. I've been humiliated enough since the day I met you. I've suffered enough from the way you treated me before. Shattered my dreams and all. Matagal kong pinagdusahan ng pagkakamaling ikaw ang may gawa. Ikaw ang sumira sa buhay ko at ngayon nandito ka na naman. Parang muli akong sirain. May God, ang dami namang babae. At gumaralgal ang boses niya. Mike, why me? Why single me out? Allison, ang boses nito'y mahinahon pa rin sa kabila ng pagpipigil sa sarili. Do you know what you're saying? Yes, ang pagsagot niya may kasamang histerya. Palibhasa ay mahirap lang ako kaya nagawa mo akong lokohin. Sinamantala mo katangahan ko noong araw. Pinaglaruan ng feelings ko. Sinaktan mo to. At kinabog niyang tapat ng puso. Narito pa ang sakit, Abdi. Do you understand? That's enough. Halos tumilig sa kanyang malakas na pagbuliyaw nito. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. But thank God, ngayon dumating na si Maan. Titigilan mo ng pagsunod-sunod sa akin. And if I continue pursuing you, nahamong sagot nito. Anong gagawin mo? Aalis ako sa lugar na to. Tila may tinik siya sa lalamunan sa sinabing yun. Why? I've received enough insults from you and Maan. Pakagsabi nun bilis siyang sumakay sa kanyang kotse at habang pauwi kailangan gawin niyang sinabi. Aalis siya ng San Mateo upang kahit na papano ay mapanatili niya ang self-respect. Mabigat ang pakiramdam ni Allison ng magising. Nagulat siya nang mapansin niya madilim na ang buong paligid. Kung ganoon, nakatulog siya ng mahabang oras. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, pabuntong hiningang bumangon siya tila tinatamad na nag-inat, urong-sulong kung babalik pa sa ospital. Magmula nang makonfine doon ang tatay niya, sama-sama silang natutulog na mag-anak sa suite nito. Pero sa nararanasang kalungkutan, gusto niya mapag-isa habang nag-iisip. Desidido siyang umalis, humanap ng ibang kapalaran at muling mangarap. Kaya lang ano pang silbi ng pangarap kung nag-iisa, kung ang taong mahal ay may ibang minamahal. At ano pang katuturan ng tagumpay kung wala rin lang pag-aalayan. Bumaba siya mula sa kama kinuhang hook ng kanyang bathrobe. Lumabas siya ng silid at nagtuloy sa banyo. Tumapat siya sa shower at habang naliligo, hindi mapaknit sa isipan ang naging huling pagkikita nila ni Mike. Sinadya niyang saktan ng damdamin nito pero siyang higpit na nasaktan. Nagbitaw siya ng mga salitang mahirap lunukin. Probably hanggang sa mga oras na to ay sinusumpa pa rin siya ng binata. Matapos maligo kinuha niyang tuwalya at kinuskus ang basang buhok.
Pagkatapos, pinugong niya sa ulong tuwalya, turban style, at saka sinuot ang robe. Habang tinatali ang belt, lumabas siya ng banyo pero muntik na siyang ma-off balance na makitang lalaking nakaupo sa harap ng dining table. Si Mike at ang mag-isa itong umiinom ng kape. "What are you doing here?" Aniya. Nandidilat ang mga mata at asiwang-asiwa sa mga tingin pinipukol nito sa kanya. Tila nag-iisip ito kung anong bagay na natatakpan ng kanyang robe. Umiinom ng kape. Walang anumang sagot nito. Itinaas pang tasang tila nakikipag-toast sa kanya. "Want some?" Gusto niyang hangaan ang actuations nito. Cool na cool at tila walang naganap na dilubyo sa pag-uusap nila kanina sa beach. "How did you get in?" Malamig niyang tanong. "Ay nak, pero hindi mo ko narinig." "Paano kang nakapasok?" Urirat niya. "Pinihit kong doorknob, just like that." "Hindi ka dapat pumasok." Pagdidiin niya at padarag na inalis ang tuwalyang nakapugong sa ulo. "Wala ang nanay ko." "I know. Then please leave." Tinuro niyang pintuan. Minitan lang siya nito bago nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Hindi rin ito pinansin ang pagdadabog niya. At kapag nasa ganitong mood ito, it meant danger. Nagtapang-tambangan siya. "What do you want?" "You." Walang ligoy nitong sagot. Nagpanik siya. Umilap ang kanyang mga mata sa paghahanap ng exit. Pero ang kinatatayo niya ay mismong padar ng banyo. Nakapagitan siya dito at sa binata. I'm warning you." Banta niya. "For heaven's sake, Allison." Anitong hayag na pagpigil sa sarili. "Stop acting na para bang ako'y sex maniac." "Oh, what? What do you want then?" Ulit niya. "Mag-uusap tayo." Sagot nito sa kanag-utos. "Sit down." "No." Mariing tanggi niya. "Allison." Halatang halata sa boses itong nagpipigil pa rin to. "I'm tired of playing games with you." "Playing games?" Gagad niya. "Yes." Nagtatakan tumingin siya rito. "Anong ibig mo sabihin?" "Let's stop this nonsense and marry me." Yanig siya sa narinig. "Are you crazy?" "Yes, over you." At inubos nitong natitirang laman ng tasa. "If marriage is the only way to sort out the mess in our lives, accept my proposal." "Ganun lang?" Nanunoy ang sagot niya. "How about Maan?" "She's on her way back to America." "So that's it." Tumawa siya ng pagak. "I never thought na pati salitang kasal ay gagamitin mo para lang ako pumayag na maging replacement ni Maan." "Damn it, Allison." Anitong bumulyaw. Kitang-kita niyang nabuwal ang silyang inupuan nito nang tumayo ito. At madilim ang mukha habang lumapit sa kanya. Itinukod nito ang kanang kamay sa bandang ulunan niya at kapag siya'y nagtangkang kumilos, halos isiksik siya nito sa pader ng banyo. Sa pamamagitan ng katawan nito, tila siya kandilang itinilos mula sa kinatatayuan, hindi halos humihinga. At lalong hindi siya nakakilos nang mariin siyang hawakan ng binata sa panga at sa pilitang itinaas ang kanyang muka. Then her lips were beneath him. Maya-maya naglakbay ang mga halik nito sa leeg niya, pababa at pagkatapos ay muling tumaas at gumawi sa kanyang earlobe. Ang isang kamay nito ay malayang humahaplos sa kanyang balakang at pagkatapos ay gumawi sa kanyang dibdib. Sinapo siya sa bust. Tumututol ang kanyang isipan at halos magwala na siya. Pero ang puso niya ay lumulukso. Tila galak na galak at dahil na naig ang pusong umiibig, kumapit siya sa leeg nito at gumanti ng mga halik. "Perhaps you listen to my reason now, Allison." Muntik na siyang mabuwal nang binitawan siya nitong bigla. At nang siya ay tumingin, walang anumang ekspresyon ang mababaka sa mukha nito maliban sa paninikit ng mga mata. "It's a temptation to hold you like this." Anito habang umiiling. Nagpalingalinga to at pagkatapos hinila siya sa kamay. "Come." Dahil sa epekto ng mga halik nito, naging sunod-sunuran siya sa bawat utos nito. At nang makarating sila sa sala, tila nangangalog ang mga tuhod na naupo sila sa sofa. Wala silang imikan. What was the use of talking? Pagod na siya. Nagsindi ng sigarilyo si Mike at sandaling tumitig sa usok bago nagsalita. "Allison, I must know." Ang boses nito'y muling naging mahinahon. "Do you love me?" Matagal bago siya sumagot. "Does it matter?" "Very much." Hindi siya kumibot sa halip, nagiko ng ulo. Inalok siya ng binata ng kasal pero alam niyang bahagi lang nilang pangbobola nito. Wala rin siyang alam sa tunay na relasyon nito kay Maan. Kaya ang babaeng yun ay mananatili sa kanilang pagitan. "Look at me, Allison." Utos nito sa kanya. "Just tell me you love me." Hindi pa rin siya kumilos at sa isip niya, dapat ba nitong malaman kung anong kanyang feelings? Mahalaga pa ba yon pagkatapos siya nitong saktan? "All right, Allison." Anitong bumuntong hininga. "Nang magbalik ako mula sa Amerika, I did try to give you more time, but I panicked when your boyfriend showed up."
You see, ayoko may ibang lalaking lumalapit sa'yo. At may dinugtong bato. Ayoko ma-invade ang teritoryong dati ng akin. Bitin ang paghingang tumingin siya rito at pagkatapos paasik na sumagot. Do you usually gloat over your triumphs? No, tila tinatamad nitong sagot. Gusto ko lang mag-react dahil ayaw mong kumibo. Patdang tumingin siya rito na natili itong composed sa sarili samantalang siya ay halos maliit habang binabanggit nitong kanilang nakaraan. Ang nakaraan gustong-gusto niyang iwaglit sa isip pero hindi magawa. Mga hinanakit na kay tagal niyang tinago sa dibdib at siguro nga ito ng pagkakataon upang ibulalas niya ang mga yon. May usapan tayong magkikita noon, simula niya, pero hindi ka dumating. Then, lakas loob ako nagpunta sa bahay niyo upang alamin ang dahilan, pero ang sumalubog sa akin ay si Maan. She insulted me and said, "You two were lovers." She did what? Hindi niya pinansin ang pag-alsa boses nito. Tapos nalaman ko na lang na nagbalik kayo sa Amerika. Iniwan mo kong nangangapa and I was lost. Sa sinabi niya biglang nagbara ang kanyang lalamunan. Tapos kaninang bago tayo nagkita sa beach ay nalaman kong dumating na pala siya. Binigyan pa niya ako ng warning. Kaya paano ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Hindi sinasadya'y tumulong mga luha niya. Bigla niyang tinakpan ng mukha at saka humagulhol ng iyak. Oh, it's unfair. Alright, tapusin na natin ang guessing game na to. At masuyo siyang inakbayan ng binata. 5 years ago, after we made love on the beach, I knew I intended to marry you someday. Wala akong intensyon na madalin ka dahil noong panahon na yon, ikaw ay bata pa, nag-aaral ka pa. Ang bigla kong pag-alis ay utos ni Kuya Rick dahil sa isang problema sa pamilya. Alam mo na yon dahil paulit-ulit kong sinulat sa'yo. Pero ayaw mo paniwalaan. Umiiling siyang bumitaw sa kanya. I have my pride too, you know, but I told myself I'll be back someday to claim what is rightfully mine. And you are mine, Allison. Mahabang katahimikan na namagitan sa kanila bago siya sumagot. There, I believe you. Trust me again, Allison. Sagot nito pabulong at muli siyang inakbayan. Hinaplos-haplos siya sa batok. How about Maan? Napalunok siya. Family friend. Anit at masuyo siyang niyakap. Marahan siya nitong inirak. Well, I don't deny na kinonsindera siya ng mother ko para sa isang suitable marriage. But I lost interest in her noong ako'y minsang umuwi rito at makita kong dalaga ka na. And believe me, I never touched her. May naalala siyang bigla. That day, nung magbalik ka sa Amerika, may nagsabi sa akin na magkasama kayo at masayang masaya. Dahil ina-expect kong madatatnan kita sa boarding house upang magpaalam. Bumuntong hininga to. Pero ayon kay Magnolia, umuwi ka rito sa San Mateo. Bakit hindi mo ako sinundan? Dahil mahuli ako sa flight. At si Maan, naiwan siya sa airport. Talagang hindi kayo naging lovers? Bilang sagot, kinuha nitong isa niyang kamay at hinagkan. My darling Allison, how could I when I love you since when you're 18? You love me then? Ano yan hindi makapaniwala? Darling, matagal tayong nagkalayo, bulong nito sa kanya. But just the same, I do love you. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang gentleness. And yes, desire but not last. Although may bakas ng arrogance, ang tenderness na yun ay sa kanya lang nito pinapadama. Wasn't she lucky? Mike, at sumubsob siya sa dibdib nito. Ang lahat ng gusto niya sabihin ay tila bumabalik sa kanyang lalamunan. Hindi niya masabi pero ang lalaking ito ay mahal na mahal niya. I know, at masuyo siya nitong hinaplos sa buhok. Kahit konti ay may pagtingin ka sa akin. Meron di ba? Bilang sagot yumakap siya at bumulong. I love you, Mike. I have always loved you since we made love on the beach. Hindi niya akalaing tatawa ito ng malakas. At last, umamin ka rin. Pagkasabi noon mahigpit siya nitong niyakap at siniil ng halik. Ninamnam niya ang init ng halik na yon. Ang masuyong haplos na nagbibigay init sa buo niyang katawan. Isang sensasyong si Mike lang ang may kakayahang pumukaw sa kanyang kamalayan. At habol niyang hiningang kumalas. Kung alam ko lang na mahal mo ko, sana walang nasayang na panahon. Huwag mo nang ipaalala, ungol nito. Are you going to marry me now? Oh yes, yes. Masayang sagot niya. Are you going to make me wait long? Biglang lumamlam ang kanyang mga mata. Hindi pa magaling ang tatay ko. Pero alam na niya ang feelings ko sa'yo. Oh, tila hindi siya makapaniwala. Paano nangyari? I made my intentions clear. Kaya tinanggap ng mga parents mong tulong ko. Nito. But I needed their silence. Kaya pala panay ang puri nila sa'yo. Tila nahiyang nagyuko siya ng ulo. Sorry kung nag-isip ako na hindi maganda. I thought ginagawa mo yon bilang kapalit ko. Sinabi ko rin sa kanilang handa kitang pakasalan. Anitong hindi siya pinansin. Noong una ay medyo ayaw ng tatay mo pero sa nanay mo'y walang problema. Napaawang ang bibig niya. Ayaw ng tatay ko?
Baka raw kasi alangan sa kanya magkaroon ng mayamang son-in-law. At mahina itong tumawa, but later ay nakumbinsi ko rin siya nang malaman niyan tungkol sa ating nakaraan. Napalunok siya. Pati yung nangyari sa beach? Of course not. Sa ating dalawa lang yun, bulong nito. Bumungis-ngis siya nang malalang timasing minsan nilang pinagsaluhan. Ano pang sinabi ng tatay ko? Well, kaya raw pala lagi kang malungkot ay dahil sa akin. Kaya ba sinundan mo ko sa beach? Yes, umuungol nitong sagot. And my God, lumapit pa lang ako ay umatake ka na kagad. At pwede ba, Allison? Huwag ka na magsiselos. Bakit wag? Naglalambing niyang tanong. Dahil kung mahina-hina lang ito, tinuro nitong tapat ng puso. Baka maaga ako nagkaroon ng heart attack. Tumatawang pinulupot niya ang dalawang kamay sa leeg nito. Kailan mo ko pakakasalan? Anytime. Gusto niya makasiguro. Sumpa man, I swear. Makahulugan siyang umiti. Mike, kanina tinanong mo ko if I'm going to make you wait long. Hinaplos niya ang dibdib nito. My answer is no. Tila may biki sa lalam mo nang sumagot to. Allison, ayaw mo? Hindi sa ayaw, kaya lang, anitong lulunok-lunok. Do you really mean it? Pabulong siyang sumagot. I do. Allison, baka, bitag lang ito. Baka aawayin mo ko pagkatapos. Hindi sabay ngiti niya. Saka pakakasalan mo naman ako, hindi ba? And you trust me now? Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtango. Yes, yes, and you have also nothing on beneath this robe. At tinagod-dagod siya sa balakang. Nothing. Ani ang umiti ng makahulugan. You're a witch, alam mo? Bulong nito sa kanya. For the last 5 years, you're always on my mind. Alam ko mali ang ginawa ko sa'yo noon. Hindi mali, agaw niya. Ginusto ko rin naman, but you were so young. Ninakawan siya nito ng halik sa labi. For the life of me, I never felt the need of desire to have a premarital relationship until I saw you. Ibig mo sabihin, at gumanti siya ng mga haplos. Kung hindi ka umalis noon, pakakasalan mo kon talaga? Yes. Pinigil nitong kamay niyang naglilikot. Don't tempt me, lady, or else baka masirang pagtitiwala sa akin ng mga parents mo. Nagbibirong sumagot siya. Hindi naman nila alam. Allison, at masuyo siya nitong iyakap. No matter how hard to refuse you, I'm certainly not going to take advantage again of the woman whom I intend to make my wife. Pagkasabi noon, ay dahan-dahan siya nitong binitawan. Now move and get dressed. Pupunta tayo ngayon din sa ospital upang mamanhikan sa mga parents mo. Tila may pakpak ang mga paang sumunod siya sa ipinag-uutos nito. And soon, very soon, ang mga pangarap niya ay matutupad na. Dito na po nagtatapos ang maikling kwentong pag-ibig ni Allison at ni Mike. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.